Ganyan katindi kung magsinungaling mga kababayan ang kampo ni Sara, yung abogado ni Sara Duterte. Never daw na naging violente si Sara. Minangbugbog ni Sara yung sheriff. Ano yon? Hindi yon violence. O, di ba? Mga kababayan, yung nanglisik yung kanyang mga mata at pinagmumura yung ating Pangulo. Ano yon? Hindi yon pagtataas ng buses. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan po natin yung pagbago ng testimony ni Arturo Las Cañas. Kasi sinasabi ng mga defense senator, hindi defense lawyer, defense senator, kini-question yung pagbabago sa naging testimony ni Las Cañas. Ginamit kasi ni Director Matibag sa kanyang testimony sa impeachment trial ni Sara Duterte. So gusto nilang sirain yung credibility ni Arturo Las Cañas kasi pagbago-bagoan niya yung naging testimony. Yung pagbabago po sa testimony ni Arturo Las Cañas ay para po sa konsensya, para maituwid yung kamalian po, pagtutuwid ng kamalian. Iba po, hindi po siya simpleng pagbaliktad, kundi isang seryoso at taos-puso po na pagwawasto sa matinding legal at emosyonal na proseso upang itama po ang nauna niyang mali na mga pahayag. Ganon po yon. Pilit nilang sinisira yung credibility, mga kababayan, ng testimony ni Las Cañas kasi nagdidiin ito, mga kababayan, kay Sara Duterte in relation po sa pagbabanta, mga kababayan, ni Sara sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kasi ang gustong ma-establish dito yung pattern ng pag-uugali ni Sara. Yun ang gustong ma-establish ng prosecution po. Ngayon, bakit po nagbago yung testimony ni Las Cañas? Ang unang testimony po ay bunga lamang po kasi ng takot at pagko-coaching po. That was in October 2016, mga kababayan. So ang pagtanggi ni Las Cañas noong 2016 tungkol sa Davao Death Squad, hindi po galing sa kanyang sariling kalooban yon, kundi dahil sa matinding pressure at utos ng mga nasa may kapangyarihan. Ganon po yon. Nagsinungaling siya, mga kababayan, noong una dahil dumaan siya sa isang organisadong briefing ni na Senator Alan Peter Cayetano, dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, at saka po iba pang mga opisyal. Nang sabi tinakot, mga kababayan, at tinuruan sila na i-deny ang lahat ng mga naunang sinabi para maprotektahan yung administrasyon. Yun ang mga lumabas na ulat noon, mga kababayan. So kung iisipin natin, hindi po madaling kalabanin ang pinakang makapangyarihan na tao sa ating bansa. Kaya natural lamang na matakot po siya noong panahon. At ang pagsunod niya sa utos na magsinungaling ay para sa proteksyon. Para po yun sa proteksyon ng kanyang buhay, ng kanyang pamilya, at sa mga taong pinagkakautangan niya ng utang na loob. So mga kababayan, ang tapang na harapin ang konsensya at itama ang mali, ay tama lang po na naging desisyon, mga kababayan, ni Arturo Las Cañas. So ang pagbabalik ni Las Cañas, mga kababayan, sa Senado pagkalipas ng ilang buwan, patunay ng kanyang tunay na pagsisisi at determinasyon na ilabas ang katotohanan anuman ang mangyari sa kanyang buhay. Ganun po yon. Nanaig yung konsensya. Matapos na makaligtas sa isang malubhang sakit, ganun yung nangyari, mga kababayan, kay Las Cañas. Kahit alam niyang mapapahamak siya at ang kanyang pamilya,
Binalikan niya ang Senado para amining totoo ang DDS, yung Davao Death Squad, at itama ang mga nauna niyang maling mga pahayag. So dumating mga kababayan ang punto na mas naging mabigat ang usig ng kanyang konsensya kaysa sa takot at kamatayan. Kasi ano pa man niya, parang feel niya, babalik na siya mga kababayan sa kanyang, malapit na siyang mamaalam dito sa ating mundo. So wala nang rason para magsinungaling siya. Di ba ganon ang madalas mga kababayan na nangyayari? Nagkasakit siya eh. So dumating ang punto na mas na naging mabigat yung usig ng kanyang konsensya kaysa sa takot para sa kamatayan. Nang magkasakit siya ng madubha, napagtanto niya mga kababayan, hindi niya kayang dalhin ang mga madidilim na sikretong ito sa hukay. Kaya pinili niyang itaya na lang lahat para sa katotohanan. That's the usual mga kababayan na nangyayari. So yung kanyang affidavit mga kababayan ay isang matibay at detalyadong pag-amin. Ang kanyang isinumiting affidavit ay hindi po siya imbento. Ito ay isang seryoso at detalyadong testimonya sa ilalim ng panunumpa na naglalantad sa mga operasyon at sa mga taong nagtangkang mag-cover up nito, mga kababayan. So seryoso ang kanyang pag-amin dahil nakasulat dito sa isang opisyal na sinumpa ang salaysay. Detalyado niya na binanggit mga kababayan kung sino yung mga nag-utos sa kanya at kung paano binuo ang pagtatakip para hindi madiin ang dating Pangulong Digong. So ito ay kwento ng isang taong naipit sa pagitan mga kababayan ng matinding takot at ng katotohanan. Ang bawat pahayag sa kanyang affidavit ay patunay na siya ay tuluyan ng humulagpos sa mga nagdaang pagbabanta upang linisin ang kanyang konsensya. So, nandiyan na yung kanyang paninindigan para sa hustisya hanggang sa pandaigdigang korte doon sa ICC. So ang pagpunta at pakikipagtulungan mga kababayan ni Las Cañas sa International Criminal Court doon sa ICC ay malakas na patunay na may hawak siyang katotohanan at handa siyang panagutin ng mga may sala sa harap po ng hustisya. So kung gawa-gawa lang ang kwento niya, hindi niya ito dadalhin po sa International Criminal Court. So ang paglapit niya sa ibang bansa para magtestigo ay patunay na totoo ang mga krimen na ibinunyag niya mga kababayan. Di ba po? May heartfelt connection, ika nga. Ang pagtakbo niya sa ICC. Hindi po ito mga kababayan gawa ng isang taong naghahanap lang ng kakampi. Ganun po. Ito ay gawa ng isang taong pagod na sa pagtatago sa dilim at handa nang harapin ang anumang consequences nito. Makuha lamang ang tunay na hustisya mga kababayan. So ang konstekto ng impeachment po dito sa naging testimony at bakit tama lang na gamitin ang naging pahayag po ni Las Cañas ng prosecution. So sa nagaganap mo na impeachment trial laban kay Sara, ang pag-ungkat po sa 186 pages na affidavit po ni Arturo Las Cañas ay naging isang crucial na bahagi ng strategy ng prosecution. So bakit ginagamit ang impeachment bilang legal na mekanismo? Ang impeachment po ay ang pinakang mataas na constitutional na paraan upang panagutin ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. So ginagamit ito sa kaso ng Vice Presidente upang suriin ang mga reklamo ukol sa mali na paggamit, misuse ng confidential funds. Yung hindi maipaliwanag na yaman
At lalo na po sa Article 4, yung unang diniscuss po ukol sa grave threat o yung kill plot laban sa ating Pangulong Bongbong, kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. So ang impeachment ang tanging paraan para litisin po ang isang vice presidente habang nakaupo ito sa pwesto. So ginagawa ito para patunayan kung karapat-dapat pa ba na siyang manatili, mga kababayan, sa pamumuno matapos ang kanyang naging pagbabanta at iba pang mga kontrobersing kanyang kinasangkutan. So bakit tama at valid na gamitin ang pahayag ni Las Cañas, mga kababayan, sa impeachment trial ni Sara, lalo yung Article 4? Ngayon, yung punto dito yung establishment, gustong establish ng prosecution yung pattern ng violence ng vice presidente, yung pag-uugali niya. So ang pahayag ni Las Cañas ay ginagamit sa testimony ni NBI o ginamit sa testimony ni NBI Director Melvin Matibag para po patunayan yung pattern of violence o ang nakasanayang gawi ng karahasan na nag-uugnay sa kasaysayan po ng Vice Presidente nung siya po ay mayor pa ng Davao. Di ba nanakit nga siya po, mga kababayan? At nakakatawa yung naging statement ngayon ni Attorney Michael Pua na si Sara Duterte daw never na naging violente. At sa akin na niya, never anyang nagtaas siya ng boses. Mamaya i-share ko po sa inyo yung sabi niya. Puro kabaliktaran ng nakikita natin sa kanya at sa aktual, sa reality. So tama lang po na gamitin yung naging testimony ni Las Cañas para ma-establish yung pattern of behavior ni Sara Duterte. So ang affidavit ni Las Cañas ang nagbibigay ng konteksto, mga kababayan, ng mga banta ng karahasan ay may pinagmulang malalim na kasaysayan po sa Davao. Yun. So bagamat pilit itong kini-question ng defense dahil sa issue ng notarization, pinayagan po ng impeachment court sa pamumuno po ni Senate President Win Gatchalian and siyempre yung presiding officer ngayon, si Chis Escudero, na manitili ito sa opisyal na record ng bansa. So karapat-dapat lang ito, mga kababayan, na tanggapin dahil ito ay nagsisilbing malagang batayan na naging gabay ng National Bureau of Investigation sa pagtatasa ng banta sa seguridad, mga kababayan, ng bansa. So kung titingnan natin, credible po ang testimony ni Las Cañas. Sa usaping legal, ang pagbawi ng isang testimony o recantation po ay madalas questionin. Ngunit ang kaso ni Las Cañas ay nagpapakita ng mga matitibay na indication ng credibility na mahirap itanggi, mga kababayan, ng isang korte. Ngayon, yung argument ng declaration against interest, pag-usapan natin. Sa ilalim po ng patakaran sa ebidensya, ang isang pag-amin na direktang maglalagay sa isang tao sa panganib ng pagkakakulong, pagkakakumpiska ng mga ari-arian o pagkasira ng reputasyon ay itinuturing siya na may mataas na antas, mga kababayan, ng katotohanan. Walang sino mang rasyonal kasi na tao ang aamin sa mga mabibigat na krimen at papasok sa isang voluntaryong affidavit kung ito ay gawa-gawa lamang. Dahil ang direktang epekto nito ay ang pag-uusig sa kanyang sariling buhay. Tama po? So, andyan yung credibility ng detalyadong pagbubunyag, mga kababayan, nitong si Arturo Las Cañas. Sa kanyang opisyal po na salaysay, hindi naging malabo si Las Cañas sa kanyang mga detalye. Taasan at direkta niyang pinangalanan si Alan Peter Cayetano at saka si Bato de la Rosa
bilang mga individual na nagdeklara o nagdirekta, sabi niya, at nakibahagi sa proseso ng briefing bago ang pagdinig sa Senado. Berinif daw siya, mga kababayan. Parang yung ginawa siguro ni Marcolita kay Gutesa. Nag-execute ng affidavit, lumabas yung affidavit, yung notaryo peke, yung abogado, yung pirma. Pagkatapos, lumalabas, mas familiar pa mga kababayan. Mas familiar pa si Marcoleta kaysa kay Gutesa sa naging affidavit. Basahin mo anya, paragraph 20. Basahin mo lang anya. Kino-coach, iyon din yung nangyari dito. May briefing na ginawa, mga kababae ko, ano nang sasabihin. So, ang paglalagay ng mga tiyak at kilalang pangalan sa ilalim ng panunumpa ay nagpapakita ng kandaang sumailalim sa masusipong cross-examination. Ganon yon. Dahil madali itong mapapasinungalingan kung walang matibay na batayan, mga kababayan. Tama? So, yan dyan ang kakulangan ng personal na pakinabang. Ang pagbaliktad, mga kababayan, ni Las Cañas ay hindi nagdala sa kanya ng yaman, posisyon o kaya proteksyon sa loob ng bansa. Sa halip, ito ang nagpuwersa sa kanya na iwanan ang kanyang tahanan at mamuhay ng nakatago sa ibang bansa. That's difficult. Napakahirap ang ganon. Mga kababayan, kung nagsisinungaling ka lang po, gagawin mo yun na sakripisyo. Malabo. So, ang kawalan ng material o political na insentibo, nagpapatibay ng kanyang motibasyon ay nakatali po sa kanyang personal na konsensya po, mga kababayan, at pagwawasto ng record. Tama po? Ngayon, dito tayo sa kanyang ginawang pagsuko sa pandaigdigang pagsusuri kasi sinabmit niya yung sarili niya as witness, mga kababayan, sa International Criminal Court, ICC. Hindi po yon biro-biro, mga kababayan. So, ang pagpapasailalim ng kanyang buong affidavit at sarili sa investigasyon ng mga internasyonal na pag-usig, nagpapakita po ng kandaang suriin ng kanyang credibility sa pinakang mataas na antas na legal na proseso. Yun. So, ang mga huwad na testigo ay umiiwas po sa mga independenteng tribunal na may maigpit na paraan ng pagpapatunay. Tama po? Ngunit ang bukas na pakikipagtulungan ni Las Cañas, nagpapatunay po ito ng kumpiyansa sa katotohanan at sa kanyang hawak na salaysay. Tama po? Ito, ipakita ko yung sinasabi ni Michael Poa, defense lawyer, spokesperson ni Sara Duterte. Sabi ni Atty. Michael Poa, nasabi nga noong minsan, nabato ako ng laptop. That's not true. Totally not true. Hindi ako nabato ng laptop or anything. I've never seen her done that. She never been violent. She never even raised her voice at me. And to be honest, I've never seen any outburst or outrage. If they are saying that because of that press conference, they consider that as an outburst, then that's why we need to show content on why that happened. Sabi niya po, it's not her character kasi. That's something we need to successfully show in the public. Anyway, we have to show na what she is being portrayed is actually not what she is. Ganyan katindi kung magsinungaling, mga kababayan, ang kampo ni Sara, yung abogado ni Sara Duterte. Never daw na naging violente si Sara. Inang bugbog din ni Sara yung sheriff. Ano yon? Hindi yon violence.
O, di ba? Mga kababayan, yung nanglisik yung kanyang mga mata at pinagmumura yung ating Pangulo, ano yun? Hindi yun pagtataas ng buses. Baka niya, Mr. Maravillas, hindi man yun na pinanood ni Michael Poa, kaya nasasabi niya yun. Malamang. Pero plinido sa impeachment trial, kitang-kita ng milyon-milyon. So yan po ang talent ng mga DDS, mga abogado kasama na doon tulad ni Michael Poa. Ang harap-harapan na magsinungaling. Talent nila yon. No amount of evidence, recorded pa yan kung ano, basta sa kanila, wala silang nakita, walang narinig. Ganon katindi ang mga tao ni Sara Duterte. So anyway, so kahit ano po na pilit na pagtatakip at coaching ng mga tulad ni Cayetano at saka ni Bato de la Rosa upang i-deny ang lahat, ang bigat ng opisyal na affidavit po ni Las Cañas at ang kanyang pagharap sa pandaidigang ustisya sa ICC po, mga kababayan. Ang natatangi, mga kababayan, na katotohanan, ang natatangi na patunay na ang katotohanan ay hindi po permanenteng maibabaon sa takot. Tama po. Kaya abangan na lang natin ang mga susunod pa na mga pasabog ng prosecution po na patuloy na ninalampaso po yung defense. Kaya nakita naman po ninyo, pati yung mga senator judges na kaalyado ni Sara ay tuluyan na sumama sa defense ni Sara. Tama po? Garapalan po ang ginagawa nila, pinapakita nila. Wala nang tago-tago. Lahat ng manifestation po, puro pabor kay Sara. At nakita ninyo si Robin na pinapangaralan yung mga prosecutors. Sinasabi niya, dapat niya, hindi kayo one-sided. At ngayon naman sinabi ni Robin na ang hostisya dapat neutral. Saan ka nakakita ng hostisya neutral, mga kababayan? Walang neutral na hostisya. Ang hostisya laging bias sa katotohanan at bias sa ebidensya. Pag may bigat ang ebidensya, convicted ang akusado, ang respondent. Pag may na ang ebidensya, acquitted. So, ganon. May kinikilingan palagi. At ang kinikilingan niya yung tama. Parang yung slogan ng isang telebisyon. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Ganon dapat ang hustisya. Panig sa batas, madaling sabi. Ang hustisya dapat panig sa batas. So may pinapanigan siya, yung batas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lalo na kung matao namin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa ating anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Ito naman yung bago naming product na binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong si Yuli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet, nakabase po siya sa Amerika. Ito yung kanyang live selling every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.